Ano pong tema natin for this month? Soul winning. Okay. Sino ang soul winner dito? Taas ang kamay ng mga soul winner. Yung katabi mo, hindi nakataas kamay. Ano yan? Tanungin mo, ano ka? Bakit di nakataas yung kamay mo? Sige, sabihin mo sa katabi mo, soul winner ka. Soul winner ako. Soul winner lahat tayo. Okay? Dahil kung hindi ka magiging soul winner, ba't ka pa nandito? Bakit ka pa nandito sa daigdig? The reason the church exists, the reason ang Kristiyano ay Kristiyano, dalawa lang. When it comes to spiritual responsibilities and duties natin kay Lord at sa tao, di ba? Love God, love people. Love God, we obey His command to worship Him and to share the gospel. So, we love God by doing that. And then, by sharing the gospel, we love people. Kasi lahat ng tao pupunta na impyerno, alam niyo ba yan? There is only one way to heaven and that is Jesus. Pag yung tao hindi nakakilala kay Jesus, sure ball, walang sablay, pasok yan sa impyerno. At pag yan pumasok sa impyerno, wala nang labasan. Kung yan man ay asawa nyo, anak, magulang, kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, kaklase, pananagutan natin yan. Kaya tayo nag-aaral ng soul winning dahil lahat tayo should be soul winner. Hindi pwedeng, ay exempted ako dyan. Ay teka lang, si Lord nga nag-soul winning tapos ikaw exempted. Si Jesus nga, bumaba sa lupa para hanapin yung nawawala. From heaven, pumasok sa mundo natin to connect with us. Tapos tayo exempted. Unfair naman yata kay Jesus yon. Siguro palit na lang kay Jesus. Hello, sabi mo sa katabi mo, walang exempted dito. Turo mo yung katabi mo, soul winner ka. Soul winner ako. Soul winner lahat tayo. Maliwanag? So, yun po yung ating tema. So, last Sunday, nag-start tayo dahil magsisimula na uli yung training natin sa Bible Study Leaders. Nagkakaroon tayo ng primer kung paano gawin yung soul winning in a very easy way. Sa iba po kasi, even mga pastor po, may mga pastor na lalo na hindi na-train, hindi nag-aral sa seminary, hindi nag-aral sa Bible school, kulang sa mga seminars, medyo ang hirap sa kanila yung salitang soul winning. The moment na yung soul winning ay hindi na alam ito ng mga pastor, yung church nila magsasara na. Unti-unti, mauubos yung miyembro dahil ang church po, ang istorya ng church, people come, people go. Kung panay go, walang come, ano mangyayari? Sa dami pong church na tinayo ko at hinawakan ko mula Pilipinas, Visaya hanggang India, alam ko na yung story niyan. People come, people go. May darating, mag-observe, may darating, titingnan nila kung okay yung church. Pag nag-preach ng manghang, aalis, lipat sa ibang church, papalamig, babalik na naman. Pag okay na naman yung preaching, nandyan sila. Pag yung maganda yung topic, andyan. Pag medyo manghang ang topic, nawawala uli, lumilipad yung Kristiyanong pang kalawakan. Yung mga nakakaalam nun, hindi na kayo pang kalawakan. Alam nyo na eh. So, ganun po ang kwento sa tagal ko nang ginagawa tong paglilingkod na to kay Lord na maraming mawawala at marami ring darating. So kung walang nadadagdag, magsasara yung church. At pag sinorvey nyo ang buong Marcos Highway and then Sumulong Highway, dami na pong church na nagsara dyan. Kaya itong soul winning, even pastors na mga kilala ko parang misteryo na sa kanila to, paano gawin? Samantalang nung bagong Kristiyano sila, mani-mani lang to peanut lang to Pero ngayon parang ang hirap.
Kasi the more you preach in the pulpit at hindi ka na nagba-Bible study house to house, hindi ka na nakikipag-usap sa mga tao, nakakalimutan mo to. So kung yung mga pastor na yan ay parang hirap mag-soul winning, how much more their members? Di ba? So dito, we make things easy. We make soul winning easy, duplicable, simple, na magaya natin at maipasa natin. Kaya nga itong ginagawa nating sistema, itong CASDM, bawat totoong member ng Juhia masinag. Juhia Mandaluyong at lahat ng Juhia na galing dito. No? This is our spiritual journey. This is the requirements for all of us. If you want to be a part of this church. Dahil lagi ko ina-announce dito, if you are not a part of this church, uma-attend ka lang, nagsusurvey ka lang dito, nag-spot-spot ka lang, o kaya nagtatry, pagdating na may kailangan kang mga services ng church, you cannot avail. Gusto mo magpakasal, anak mo, dedication, other requirements na kailangan nyo, mga documents sa school, hindi po kayo makaka-avail kung hindi kayo members. Kasi miyembro lang ang kinikater natin. At sino yung miyembro? Yung mga uma-attend ng small group Bible study at yung mga nagpabaptize na dito. So sila yon. And then, dadaan sila, kung miyembro ka, dadaan ka sa CAS DM. Kung hindi ka dadaan dyan, hindi ka miyembro. Maliwanag. At hindi po ito pilitan. Hindi ito pilitan, para lang ito sa mga gustong maging miyembro ng church na to at maging kabahagi sa gawain ng Panginoon sa kaharian ng Diyos na ito yung sistema natin. So, hindi ito ini-impose, tinuturo natin so that you will know ano yung ginagawa sa training. So, ito ay primer lang, patikim lang kumbaga, appetizer, pero yung totoong laman nandoon po sa Bible Study Leaders Training na sisimula natin next month. Kaya kung hindi pa kayo nagrehistro, parehistro na kayo. Okay, so we will continue this topic today. Let's pray. Let's bow our head. Panginoon, salamat po sa buhay na binigay mo sa amin ngayong umagang ito. Nandito pa rin kaming lahat. Salamat, O Diyos. At dalangin namin sa aming pakikinig na iyong salita, patuloy mong buksan ang aming isip at puso na matanggap namin ang bawat katotohanan na siyang magpapalaya sa amin at magbabago sa amin. Hayaan mo, Lord, na yung gospel, that is your power to salvation, na natanggap namin at naligtas kami, huwag naming solohin, huwag naming sarilinin dahil ibinigay ito para ipasa din sa iba. Kaya Lord, dalangin namin sa umagang ito, lukuban mo kami ng presensya mo at hayaan mo na yung Espiritu mo ay mangusap sa amin sa bawat isang nandirito. Let your anointing fall upon us all. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Okay, so, ano yung C? Connect. A, associate or association. S, select or selection. D, delegate or delegation. M, multiply or multiplication. Anong ginagawa sa Connect? Okay, ang Connect is friendship evangelism. At ito yung diniscuss natin last Sunday. So itong limang ito ay hakbang sa paglagong Kristiyano dito sa Juhia. Okay? So nag-start tayo sa connection. At yung connection na to ay merong level. Ilan? 3 level. Yung level 1 is, ito yung trabaho ng mga missionary. Trabaho namin. Pagpunta ko ng Aklan, wala akong kakilala ng isang tao, kundi yung contact person. So, doon ako tumira, and then nakipagkilala sa mga kapitbahay, umikot doon sa, ang tawag ng lugar nila is Malinaw, pero ang labo. Kasi bawal ang trucks, pinupunit. Solid yung mga nakatira doon. Ayaw sa Christian, ayaw sa Bible. So, lumipat ako ng Kalibo. And then, doon nakapagbukas ng Bible study. Nakipag-friendship evangelism ako. So, itong level 1 is, kung wala kang kakilala sa lugar, makipagkilala ka at
Paano gagawin? You connect with people, chika-chika, ngiti-ngiti, usap-usap, tambay-tambay. Yun lang. Yun lang, ganun lang gagawin. So, papagupit ako sa barbero, usap kami ng barbero, kakain ako dun sa kantin, kausap dun sa mga nagtitinda at yung may-ari, unti-unti, nagko-connect ako, nothing spiritual, nothing personal ang topic. Pagdating namin ng India, ganun din. Naghahanap ako ng marunong mag-English, so nakakita ako ng isang marunong mag-English, Anglo-Indian, nagtitinda ng softy ice cream. So nung nakita ko siya, sa tagal kong pag-iikot doon sa syudad, binalik-balikan ko yon. Nag-connect ako. Anong usapan? Wala, ice cream lang. Ice cream, bumibili ako ice cream, kwento-kwento, taga saan ka, buhay-buhay. And then, pumasok ako sa level 2. Personal na buhay. Taga saan ka, ano yung buhay nyo, paano yung takbo, and then, pinasok ko yung spiritual. And then, nag-Bible study ako. And then, kumalat yung Bible study sa connect-connect ng kanilang mga kamag-anak, and then, nakapagtayo ng church sa India. And then, 3 yung church na iniwan namin, and then ngayon, 6 na. At gusto akong bumalik, kinukulit ako kung nakikita niyo sa Facebook, si Yesu Ratnam, brother, you start this, you come now, I want to see you. Okay, next year. Next year, magpapadala ako. Sino ba? May bino-volunteer yung iba. Next year, sabi ko, next year. So, ito po. Yung level 1, para sa walang kakilala. Kaya kung sasabihin mo, bago lang ako sa lugar na to wala akong kaibigan, wala akong kakilala. That's good. Level 1 is for you. Makikipagkwentuhan ka, makikipag-usap ka, chika-chika, tambay-tambay, umpok-umpok, walang Bible, walang Jesus, walang God. Connect level 1. Kung wala kang kakilala, ito'y para sa'yo. Okay? Kaya wala kang lusot. Wala kasi akong kakilala di makipagkilala ka. Introvert ako, mas introvert ako sa iyo. Dahil napapagod yung pangako pag may kausap na tao. Halos, Jerry may kausap. Talaga napapagod ako. Gusto ko libro lang. Gusto tahimik, gusto ko basa lang, music, libro. Pero, utos ni Lord to Kahit hindi ka people-centered, kailangan mong gawin paminsan-minsan. So, para sa mga walang kakilala at yan ang palusot, level 1 ka mag-start. Pero kung may kakilala ka na, skip mo na yung level 1. Level 2 ka na, agad. Kaibigan mo, nandyan na. Kamag-anak mo, nandyan na. Kaklase mo, nandyan na. Katrabaho mo, andyan na. Ang papasukin mo na lang, kamusta kaya buhay-buhay nito? Dahil ang bawat tao may pangangailangan. At sa pangangailangan na yon, dun ka ko-connect para maipasok mo ang spiritual na bagay patungkol kay Lord, patungkol sa Bible. So yung level 3, papasok ka dun. At doon yung susunod nun yung magba-Bible study ka na. Di ba nag-end tayo sa John 8:47. So dito ipapasok mo yun na alam mo, nangyari lahat ito nung nag-Bible study ako. Nakilala ko si Jesus through the Bible study. Then, pasok yung John 8:47. Next week, may Bible study ka na. Ganon kadali magbukas ng Bible study. Na kahit bata, kahit senior, kayang-kaya. Kaya mas kaya mo. Okay? So, kayang-kaya yan. So, after binanatan mo ng John 8:47, ang sa Diyos, ang mga anak ng Diyos, anong ginagawa? Nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. So kung hindi ka nag-aaral, hindi ka nagba-Bible study, sa Diyos ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, sa Diyos ka ba? Nagba-Bible study ka ba? Sabi doon, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw, ang mga anak ng Diyos nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos. So kung hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nag-aaral, hindi ka sa Diyos. Kaya sa mga walang Bible study, mag-isip-isip kayo. Ngayon, kung hindi ka sa Diyos, kanino ka? Hindi ako nagsabi niyan, Hindi ako nagsabi niyan. Pero wala namang iba, kundi yun lang, di ba? Dalawa naman choices Ama namin na sa langit, Diyos. At ang sabi ni Jesus sa John chapter 8, Diablo ang tatay nyo. Nagsimula yung usapan sa John 8:31, 32. Sabi niya, kung kayo'y mga
nananampalataya sa akin, you will continue in my word, then truly you're my disciple. And then sa John 8:44, sabi niya, Diablo tatay nyo. Then John 8:47, dahil ang mga anak ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw niyong makinig, so hindi kayo anak ng Diyos. Kaninong anak kayo? Sabi ni Jesus mismo, Diablo ang inyong ama. Maliwanag. Kaya ang daming relihiyon ngayon, sapat nang magsimba ka pero hindi nila pinababasa ang Biblia. So hindi nakukuha sa simba-simba si Lord. Tandaan niyo yan. Importante yung pagbabasa ng salita ng Diyos. So, after John 8:47, pasok na tayo sa A. Connection, association. Sa association, nag-start yung Bible study nyo, kung ilan man kayo, 2 o 3, ang goal dito ngayon, dahil na-convince na kailangan niyang maging anak ng Diyos, at para maging anak ng Diyos, isa sa requirements, yung pakikinig sa salita ng ating Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. So, ang goal dito sa association, making the unbelievers, believers. Na-discuss natin to sa unang topic. Believers of what? Lahat naman believers of Jesus di ba? Ang Muslim, they believe in Jesus. Ano? Prophet. Ang Iglesia ni Cristo, naniniwala din kay Jesus. Ano? Tao. Ang Mormons, naniniwala din kay Jesus. Ano? Kapatid ni Satanas. Ang Jehovah Witnesses, naniniwala din kay Jesus. Ano? Maliit na Diyos, created God. Anghel na pwedeng maging Diyos. So, iba-iba ang paniniwala, pero naniniwala. So, when we say making unbeliever believers, tamang paniniwala kay Jesus. Na si Jesus ay hindi lang tao, hindi lang propeta, hindi maliit na Diyos, hindi siya yung Santo Niñong naglalakad at nakapismen, hindi ganon. Okay? Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao na kinikilala din natin siyang Lord and Savior. Si Jesus yon. So yun ang goal natin sa bawat tao na maniwala kayo si Jesus lang ang tagapagligtas. Siya lang ang daan ng katotohanan, ang buhay, walang pupunta sa langit kung hindi sa Kanya. Acts 4:12, walang pangalan binigay sa silong ng langit para tayo maligtas. So ginagawa nating believer of Jesus sa tamang Jesus. And then, Jesus lang, Bible lang, believer of the Word of God, na wala na tayong babasihan sa buhay na to, kundi ang salita ng Diyos. Dahil yan ang manual for living. So, paano natin ginagawa yan? Pag nag-Bible study na, unbeliever, gagawing believers, meron tayong 12 basic lessons or teachings, foundational Christian teachings. Ito yung tinatawag nating Bible Study Leaders Manual. So pag kayo ay naka-attend na ng 3 months sa Bible study nyo, pwede na kayong mag-avail nito. Or, pag-attend nyo ng training, sa Bible Study Leaders Training, pwede kayong mag-avail nitong manual na to para itong scripted na pagtuturo, pati yung sasabihin mo nandun. Napakadali, napakasimple, kayang-kaya kahit sino. Kaya yung pag-share ng Bible, ng Gospel, easy dahil dun. Okay? So, itinuturo dito sa Bible Study Manual na to, yung importansya ng pagbabasa ng Biblia, yung salvation, pinapaliwanag ng husto, hindi isang beses, kundi at least 4 na beses, 3-4 na beses. And then, spiritual growth, prayer, at iba't iba topic pa. So, 12 yon. Yung 12 topic na yon, matatapos nyo within 3 months. Okay? So, after 3 months, next, S. Diba, CAS DM. So, S na tayo. Sa S, namimili na ng disciples. Kung sa connection, hindi mo kaibigan, ginagawa mong kaibigan, and then sa association, yung kaibigan mo, gagawin mong believer. Kaibigan mo unbeliever, gagawin mo ng believer. Dito naman sa selection, yung believer, gagawin mo ng disciples. Okay? Kailangan nyo ma-master to dahil pag miyembro ka dito, kahit nakapikit ka, ganito yan, yung CASDM, ganito takbo niyan, ganito sistema niyan. So, ang utos ng Biblia, Matthew 28 verse 19 to 20.
Basa nga po, sabay-sabay, 1, 2, 3. Okay, bago umakyat sa langit si Jesus, pinako sa krus, namatay, nilibing, nabuhay ulit. Bago siya umakyat sa langit, may huling bilin. At isa ito sa huling-huling bilin niya. Ang sabi niya, go, humayo kayo at ano? Gawin niyong alagad o disipulo ko ang lahat ng mga bansa. Pag sinabing lahat ng mga bansa, marami to. So hindi naman natin kayang puntahan lahat. Tayo dito sa Juhia, meron tayong tinatawag na MAPSNAB, Mission MAPSNAB. Yung MAPSNAB is Maldives yung M. Kaya nga kami pumupunta ng Maldives, hindi lang para mag-enjoy at mamasyal, naghahanap ng opportunity paano makakapag-start ng Bible study rito. Sa Maldives, 100%, hindi 99, 100% Muslim. Bawal ang Bible, bawal ang rosaryo, bawal ang krus, bawal ang verse, bawal ang Christian. Kaya kung papasok ka doon, huwag kang magpapakilalang Kristiyano ka at gagawa ng hakbang na mag-practice ng pagiging Kristiyano mo, diretso kulungan ka. Kaya nung nandun kami, pray talaga kami. Talagang akala mo yung hindi ka na makakalabas ng bansa dahil nag-iwan ako ng mga verse doon sa mga gilid-gilid para pag alis namin, mabasa nung may ginawa ako sariling tracks na may problema ka ngayon, tumawag ka kay Jesus, blah, 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 ganun. Tapos kinuha ko yung mga Facebook account ng mga nagsiserve sa amin doon sa hotel. So, lahat ng bansa. Kaya din kami nagpunta na India. So, MAPSNAB, ito yung target natin. Maldives, Andaman, okay? Ito yung dulo ng India, malapit sa Thailand. Andaman, Pakistan. Kaya nga pagpunta namin na India next year, balak din namin pumunta ng Pakistan. At saka Nepal, Afghanistan, yun, sama kayo. Dahil kailangan ko talaga ng iiwanan doon. Sa Kabul. Afghanistan. And then V is Bangladesh. So yan po yung target natin. Then meron tayong JIC. J is Japan. Kaya din kami pumupunta ng Japan. Naghahanap na opportunity. Kaya nga kung may mga kamag-anak kayo, sharean nyo na para pagpunta namin doon, start na yung Bible study. Japan, India, Indonesia, and China. Kaya din kami pupunta ng Taiwan at Hong Kong para baka sakali. So lahat ito may purpose, hindi lang mamasyal. So ito po yung mission target natin dito. Hindi naman natin kayang puntahan lahat ng bansa, at least meron tayong target. So, kung kayo hindi naman makakapunta na Afghanistan, sino sa Afghanistan? Wala. Dito na lang kayo, dito. Japan, gusto Japan. Gapan. Ayaw din ng Gapan. Tokyo. Okay, kung dito lang tayo, sabi ni Lord, lahat ng bansa, kasama ba Pilipinas dyan? Yes, syempre. At ang Antipolo ba kasama sa Pilipinas? Yes naman. So ang sabi dito, baptizing them in the name of the Father, ganito nagsisimula ang discipleship. Humayo kayo at gawin niyong disipulo, alagad, ang mga bansa. Paano nagsisimula? Bautismohan niyo sila, yung mga believer, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung mga nabautismohan, lalo ngayong taon, huwag niyong kalimutan yung pangako niyo. You have decided to follow Jesus, no turning back. Siguraduhin niyo yan, ha? So, nabautismohan, and then, teaching them to observe all that I have commanded you. Matapos bautismohan, simula ng discipleship, turuan nyo silang sundin ang lahat ng mga tinuro ko sa inyo. Ipasa nyo sa kanila yung tinuro ko. So ito ang selection. Yung unbeliever, naging believer, yung believer, ginagawa na nating disciple. Binautismohan, tinuturo ang sumunod, at ituro din dito sa Timothy. Sabi dito sa Timothy 2:2, sabi ni Pablo, you, Timothy, have heard me, si Paul, teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach this truth
to others. Trustworthy people who will be able to pass them on to others. So ang discipleship ganito, tinuruan ka, sundin mo yung tinuro at yung tinuro sa'yo, gayahin mo, ipasa mo rin sa iba. So sabi ni Pablo, Timothy, si Paul nagsalita kay Timothy, ituro mo to sa mga taong mapapagkatiwalaan, trustworthy, na kaya ding magturo sa iba. So ang discipleship ay pasa. Pag ikaw ma-attend ng Bible study at wala kang planong ipasa, hindi ka disciple. Ikaw ay disciple. Pag umattend ka ng Bible study, the goal is to be a soul winner. The goal is ipasa mo yung binigay sa'yo. Subukan mo maglaro ng basketball at pag pinasahan ka ng bola, bigla kang umuwi. Tignan ko lang kung walang pasa sa katawan mo pag uwi mo. Try nyo kaya. Pagpasa ng bola, paano? Hindi ka naman pinapasahan talaga, no? Pagpasa mo, inuwi mo. Gulpi ka talaga dyan. Magwawala yung mga kasama mo niyan. So, pag pinasahan ka ng bola, either shoot mo, ipasa mo rin. Ang gospel, pinapasa. Okay? Disciples are followers. They listen and follow the teachings of their leader. Itong 12, ang leader nila si Jesus. And then yung 12, nagkaroon ng disciple, pinasa yung teaching ni Jesus hanggang nakarating sa atin. Paano kung hindi nila pinasa, nakarating kaya sa atin? Paano kung hindi mo ipapasa, makakarating kaya sa iba? Sino may kasalanan? Ikaw na hindi nagpasa. Paano kung hindi pinasa ng mga nauna sa atin? Di, papunta tayo impyerno lahat. So, disciples are followers, they listen, they follow the teachings of their leader. Kung ano yung tinuro sa inyo, gagayahin nyo, ituturo nyo lang din sa iba. And ultimately, gagayahin nyo kung anong ginawa ng leader nyo. Ang leader nyo, tinuruan kayo, turuan nyo rin yung iba. Ang leader nyo, nagbukas ng Bible study, magbukas ka rin. Ang leader nyo, inalagaan ka, kinakamusta ka, gawin mo din. Gaya-gaya lang, pasa-pasa lang. Alam nyo ba, mas madaling manggaya kaysa mag-imbento? Gayahin mo lang yung leader mo. Kaya nga pag leader ka, dapat tama yung ginagawa mo dahil gagayahin ka. Pag mali ginawa mo, mali ang gagayahin sa'yo. So selection. 3 months, nag-Bible study kayo, ang nagtuturo yung Bible study leader mo. After 3 months, okay, during 3 months, binibigyan ka ng chance, mag-share ka, mag-pray ka, pero pagdating ng 3 months, tapos na, mag-4 months na, sa selection process, sa discipleship, pagkatapos ituro yung 12 basic lessons na yan, Christian teachings na yan, yung Bible study leader, bibigyan niya na ng assignment yung mga potential disciple doon sa group. Kunyari, 5 kayo sa Bible study. Yung 3, medyo talagang masigasig. Si Bible study leader, sasabihin niya, bro, ikaw naman magturo ng topic 1. Huwag kayong tatangge. Okay? Dahil nung unang panahon, sa tanggero, hindi nga kayo tumatanggi dito pa. Huwag kayong tatangge dahil tinitrain kayo kasama sa training ito to build your confidence and competence. Kayong grupo, 5 na kayong grupo, magkakasama na kayo for 3 months, kilala nyo na isa't isa, hindi na kayo nahihiya. Magkamali ka man sa sasabihin mo, okay lang, dahil ang mga bata na nagsisimulang lumakad, nadadapa, walang asaran. Okay? Uy, mali yan, walang ganun. Pag merong gumanyan sa inyo, isumbong nyo kay Tulpo. Hindi, sumbong nyo sa akin. Ako bahala dyan. May mga cross pa tayo doon sa church sa kabila. Pako natin yan. Walang gagawa nun, ha? Kasi binibuild nga natin yung lakas ng loob, yung confidence niya na, okay, kaya ko to. And then, pwede na siyang humawak ng manual para yung ituturo niya, tama, competent siya sa gagawin niya. So, after 3 months, ikaw na, kayo na, ipapasa sa inyo, si Bible study leader nyo, ano na lang, I watch, you do. O you do, I do. Discipleship training to, ha. So, you do, I watch. Ganun na lang si Bible study leader. Hindi na siya nangingialam na ako magtuturo. Hindi.
Huwag kayong matukso Bible study leader na kayo lagi. Binobonding niyo yung mga tao nyo. Let them stand on their own feet. So, then attend ka ng Bible study leaders training para ma-enhance, para mahasa pa yung galing mo sa pangunawa ng Biblia at pagtuturo. Ngayon, dito nagkakaroon ng problema. In reality, hindi lahat gustong maging soul winner. Hindi lahat gustong mag-share ng gospel sa iba. Hindi lahat pinasahan at ipapasa din. Meron talagang ayaw magpasa. Kontento na lang silang nakikinig. Ayaw i-share sa iba. Pero, wala dito yon. Tingnan mo katabi mo. Wala dito yan. Wala. Tingnan mo kabila. Dito lahat gustong ipasa. Tama ba? Parang hindi ko may kibo yung katabi mo, kalabiti mo. Tama ba? Ayaw mo yata eh. Sabi mo, ayaw mo yata eh. Dito lahat gustong ipasa. Kasi, kung hindi pinasa sa atin, wala tayo rito. Impyerno tayo. So tayo ngayon, gusto rin nating ipasa sa iba. Pero in reality nga, sa body of Christ, sa iba't ibang churches, meron talagang okay na kami dito. Pang-pastor lang yan. Yung pangangaral ng gospel, pag-share, pang-pastor lang yan. Nasubukan yung makapanood ng gera at ang lumalaban lang sa frontline ay general at yung mga sarhento, lieutenant, private, nanonood lang, nagtatamburin, pumapalakpak. Kaya mo yan, kaya mo yan. Meron kayo napanood na gerang ganon? Juan Luna. Ha? Si Juan Luna lang bumaba na tapos sila Paco. Kaya mo yan, sir. Kaya mo yan, sir. Palagay niyo mananalo kaya to? Pag opisyal lang ang lumalaban, talo sa gera. Ganon din tayo. Pag nagsishare lang ng gospel, mga leaders lang, walang mangyayari. Talo tayo. Lahat kailangan lumaban. Kung ikaw ay sundalo ng Diyos, kailangan lumaban ka. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong lumaban. At ang kapangyarihan natin is the gospel. The power of God to salvation is the gospel. Romans 1:16. So selection, yung mga believers, ginagawa na nating disciple. Ang sabi dito ni Jesus sa John 8, yung nabanggit ko kanina. So another 3 months to. Sila na nagtuturo, another 3 months. Okay? 3 months, nagturo yung Bible study leader. Another 3 months, the same topic, the same material, yung Bible study manual, kayo naman ang magtuturo. Kayong mga miyembro na ginagawang disciples. So ang sabi ng John 8:31-32, Jesus said to the people who believe in Him, may mga naniniwala ba kay Jesus dito? Taas ang kamay. Good, very good. Those who believe in Him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. O sa iba, continue in my word. From being believer, kailangan kang maging disciple, sabi ni Jesus. Hindi sapat yung believer. And you will know the truth, and the truth will set you free. Who will know the truth? The believer or the disciples? Tingnan yung maigi. Pag ikaw ba believer lang, malalaman mo lahat ng katotohanan sa Bible? Hindi. Ang kailangan mo maging disciple. Dahil ang disciple, siya yung nagpapatuloy, siya yung tapat sa pag-aaral ng Biblia, then this disciple will know the truth. Kaya wag mo i-claim, you will know the truth. Di ka nga disciple eh. Pag disciple ka, you will not know the truth. Kaya ang disciple, yung dati niyang question sa utak, ang dami niyang tanong, nababawasan. Bakit? Natututo siya eh. Pero ang believer, 10 taon na, ang dami pang tanong. Nung ang pangalan ko, ang tagal na, ang dami pang question. Ang disciple, after 1 year, 2 years, ang dami nang alam. Pero ang believer, wala. So ngayon, ang sabi ng James 2:19, alam niyo to, you say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe. May mga believer ba dito? May mga naniniwala kay Jesus? Taas ang kamay. Alam niyo ba, ang demonyo naniniwala din, nagtaas din siya ng kamay? Alam niyo ba yon? Pero si Satan, hindi siya disciple, hindi siya follower. Sino ang follower ni Jesus dito? Taas ang kamay. Gusto maging disciple?
Ayan, hindi na makapagtaas ng kamay si Satanas. Sige, taas ulit yung gustong maging disciple. Kasi si Satanas hindi makapagtaas ng kamay eh. Nakapagtaas man ng kamay lahat? Si Satanas hindi. Hindi niya na kayang sumunod. Naniniwala lang siya pero hindi siya sumusunod. Kaya sabi dito, naniniwala din ng demonyo pero hindi sumusunod. Nanginginig pa nga. Nakita ko sa Facebook ito. I don't have relationship with Jesus, but I believe in God sa taas. Congrats, you made it to demon's level. Congrats! Congrats! Pag ikaw believer lang at ayaw mo maging follower, ayaw mo maging disciple, ayaw mong ipasa, congrats! Classmate mo si Taning. Sino dito gusto classmate si Taning? Wala. Very good. So the answer is, be a disciple. Ipasa mo yung pinasa sa'yo. Ngayon, kung sasabihin nyo, hindi ba tayo ay ligtas na nung tinanggap natin si Jesus? Yes. ABC. Admit that you are a sinner, believe that Jesus Christ died for your sin, confess Him Lord and Savior, then you will be saved when you die. Buhay pa kayo eh. Sino ba namatay na rito ngayon? Yung magnanakaw sa krus, nung nag-ABC siya, pasok sa langit agad. Sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. Bakit? May ginawa ba siyang good work? Nag-share ba siya ng gospel? Hindi. Nag-Bible study ba siya? Hindi. Nag-bautismo ba siya? Naging disciple ba siya? Hindi. Bakit? Namatay na siya. Kaya siya pasok sa langit kasi agad-agad namatay. Pero kung hindi ka namatay agad, believer ka lang at sasabihin mo, believer ako forever. Pasok ka kaya sa langit? What if yung magnanakaw sa krus hindi namatay, binigyan siya ng second chance na mabuhay at makababa sa krus? And then, nagwalwal. And then, hindi sumunod, hindi naging follower of Jesus. Papasok pa rin kaya siya sa langit? Of course not. The obvious answer is no. So, ang kaligtasan ay grace. Pero kung hindi ka pa namatay, you need to work. Okay? You need to work. Kung naligtas ka nang wala kang ginawa, salvation is free, but discipleship is costly. Discipleship is you do. Salvation is God's doing. Your discipleship is your doing. Kasama mo si Lord. Hindi pwedeng wala kang gawin. Pero kung namatay ka, wala ka nang gagawin. Sino gusto wala nang gawin? Wala naman. Diba? So dito, sabi sa Ephesians 2:8 about grace. For by grace you have been saved through faith, and this is not your doing. Ang kaligtasan, hindi mo trabaho. It is gift of God, gracia, not a result of work, so that no one may boast. Wala kang dapat ipagmayabang sa kaligtasan, hindi mo yan gawa. Pero pagdating ng verse 10, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Hindi ka maliligtas sa good works, pero dahil ligtas ka, kailangan mong gumawa ng good works. And the best good works that you can do is to share the gospel to the people around you. Yan ang pinakamatinding good works. Pwede tayo magpakain sa mga homeless, tumulong, pero yung gospel, hindi mo na-share, kulang ang good works mo. Dahil ang pinaka-good na good is good works. Yung gospel, yung good news. So, sabi dito, nilikha tayo ni Lord para gumawa ng mabuti, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Ang paggawa ng mabuti ay mabuting gawin. Ang hirap intindihin, no? Philippians 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Ligtas ka na. Work out what God's work in. Ang Diyos ang lumikha ng kaligtasan sa loob mo, ipakita mo sa labas yan. Dahil ang faith na walang work is dead. Okay? We do good works not to be saved. We do good works because we are saved. At ang pinaka-good works, ito nga sabi ni James, di ba? James 2:19, you believe, even the demons believe and tremble. Pero yung verse 20, yung karugtong, tingnan nyo. How foolish can you see? Can't you see
that faith without good deeds is useless. O saved ka by grace, not works. Pero after that, ano nang gagawin mo? Pinasa sa'yo, binigay sa'yo. Yung bola, iuwi mo lang, tatago mo lang, ibabag mo lang. Wala kang gagawin. Hindi pwede yun. Pinasa sa'yo, anong gagawin mo? Ipasa mo rin sa iba. Yun ang tunay na disipulo. Dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay, useless. Kaya the greatest good we can do to others is to share the good news. Sabi mo sa katabi mo, the greatest good you can do to others is to share the good news. Yan po ang pinakamabuti nating gawin. So, connect, making friends with unbeliever. Associate, making the unbeliever believers. S, selection, making the believer disciple. Okay? And then, after ng discipleship, number 4 na tayo, delegate or delegation, making the disciples leaders. So naka 6 months na kayong nagba-Bible study. 3 months, leader nyo nagturo. 3 months, kayo-kayo. Share kayo. Then, naka-attend ka na ng Bible study leaders training. It's time for you to start your own Bible study. It's time for you to be a leader. Ikaw naman yung may grupo, ikaw yung nagli-lead sa kanila. Yung ginawa ng leader mo sa'yo, yun naman ang gagawin mo dun sa maliit mong grupo. You develop self-confidence and competence, now you can start and lead your own Bible study. And then, iikot na ngayon yung cycle of CAS DM. So, pagdating sa delegation, nagpe-pray ka na ng 10 names, nagkokone ka na level 1, kung wala kang kakilala. Kung may kakilala, level 2 agad, level 3. And then, start ng association, may Bible study. So, umiikot lang. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Kailangan nyo lang maintindihan. So, ngayon, pagdating ng multiplication, ang design nitong goal natin is every year, nadadagdagan yung mga Bible studies natin. Nanganganak. So every year, nagmumultiply tayo. Nadadagdagan tayo. Kung susundin nyo yung process, kung ipapasa nyo, hindi kayo magsasarili na okay na ako dito. Sa multiplication, you making the leaders of leaders. O, balik tayo. Sa Connect, anong ginagawa? Nakikipagkaibigan ka sa mga unbelievers. Connect. Associate. Yung unbeliever na naging kaibigan mo, gagawin mong believers. Okay? S. Yung believer, gagawin mong disciple. D. Yung disciple, gagawin mong leader, Bible study leader. Okay? Sa M, hindi lang siya leader, magpo-produce siya ng iba pang mga leaders. Leader of leaders. So balik tayo kay Timothy. Sabi ni Paul kay Timothy, you, Timothy, heard me, Paul, teach things that had been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach this truth to other trustworthy people who will be able to pass them to others. Ganito po yung itsura. Pablo, tinuruan sa Timothy, disciple niya sa Timothy. Then si Timothy, sabi ni Pablo, umanap ka ng Bible study mo, mga trustworthy people. Magsimula ka, 3rd level, parang networking lang to. And then sabi niya, yung trustworthy people, kailangan niyang magkaroon din ng iba pa, others. So 4 level. Ang goal po natin dito is 4 levels of leadership and multiplication. Ito yung goal natin dito sa church. Ito rin yung goal ng Bible. Ito rin ang goal ni Jesus. Ito rin ang goal ni Pablo. Pag nakaabot tayo sa 4 levels na to, bawat Bible study naging 4 levels, bawat isa naging 4 levels, pabalik na si Lord. Dahil
The gospel must be preached to all nations, then the end will come. Kaya tayo nagmamadali. Now, dito ako magtatapos. Bakit kailangan gawin to? Bakit kailangan natin, ay madaming mga ganyan-ganyan, sa ibang church walang ganyan, kaya nga sarado na eh. Bakit kailangan gawin? Number 1, bibilisan ko na lang, utos ng Diyos ito. Humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat. Humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Pangalawa, meron po tayong vision sa church, kung makikita niyo dyan sa labas, to become a mission-minded mega church. Pag sinabing mission-minded, yung binanggit ko kanina, MAPSNAB tsaka JIC, yun yung goal natin, target natin. Pag sinabing mega church, minimum member, 2,000. Okay? Pataas. Bakit 2,000? Gusto ni Lord lahat maligtas, hindi lang 2,000. Pero doon lang tayo muna sa kaya nating nguyain, 2,000. Eh kung bibigyan tayo ni Lord ng 5,000, 10,000, why not? Diba? Doon tayo sa Inahares magsiservice. So, walang problema doon. So, bakit kailangan natin gawin ito? Gusto ni Lord, utos ni Lord, goal natin to, gusto niya maligtas lahat, kaya natin to ginagawa. Ano pa? Ezekiel 33 verse 7 to 9. Responsibilidad natin, bawat taong nakapaligid sa atin, nagtatrabaho sa atin, kapitbahay natin, kaklase natin, katrabaho, pati kaaway. Lahat yan na nakapaligid sa atin, pananagutan natin. Sabi dito ni Lord kay Ezekiel, Son of man, I am making you a watchman for the people of Israel. Taga-Israel siya, bantay siya ng Israel. Sabi ni Lord, therefore, listen to what I say and warn them for me. Makinig ka sa sasabihin ko, if I announce that some wicked people are sure to die, and you fail to tell them to change their ways, then they will die in their sins, and I will hold you responsible or accountable for their death. But if you warn them to repent, and they don't repent, they will die in their sins, but you will save yourself. Bawat tao nakakilala mo, bawat tao na nakapaligid sa'yo, bawat tao, kumare, kumpare, kaibigan, kapitbahay, lahat, pananagutan natin sa Diyos yun. Kaya nga sabi sa Romans 1, 15, 16, sabi ni Pablo, may utang ako, may pananagutan ako sa lahat. Kaya gusto kong pumunta dyan sa Roma, ipangaral ang ebanghelyo. May utang tayo, may pananagutan tayo. Pag namatay ang kapitbahay mo, yung kaibigan mo, kamag-anak mo, kumari mo, hindi mo na pag-pray, hindi mo na shiran, pag namatayan, lagot ka kay Lord. Pagdating sa langit, kung makapasok ka, aakyat ka doon sa stage, sasabihin, ano ginawa mo? Bakit namatayan at nasa impyerno ngayon? Ano ginawa mo? Anong effort ang ginawa mo? Anong prayer ang pinag-pray mo? Anong strategy? Ano yung ginawa mo para man lang sana masalba yan? Kaya sabi sa Bible, sa langit may iiyak. May iiyak sa langit dahil pag pinakita sa iyo ilan ang kamag-anak, kaibigan, kumari, kumpare, kaklase, katrabaho na nasa impyerno ngayon dahil wala kang ginawa, iiyak ka talaga sa langit. Kung makapasok ka. Pananagutan natin lahat. This is a serious business. Kung seryoso kayong kumita ng pera dahil kailangan niyong mabuhay, seryosohin niyo ang pag-share ng gospel dahil kailangan nating mabuhay. Kailangan nating mabuhay sa langit nang hindi nahihiya sa harapan ng Diyos kung makapasok tayo. Dahil sigurado ako makakapasok ka kung disipulo ka. Pero pag believer ka lang, hindi ako sure. Hindi ako sure. Kaya mga kapatid, may pananagutan tayo sa lahat. Kaya ano bang mapapala ko dito pag pinilit ko kayong gawin ito? Wala. Kaya lang, alam ko yung pananagutan ko sa kapwa ko at alam ko may pananagutan kayo sa kapwa nyo at dahil ako leader nyo, pastor nyo ako dito, kailangan ko kayong sabihan ng ganito. Ngayon, it's up to you if you want to be a believer or a disciple. Ang believer, classmate si Satanas, hanggang dun lang, wala nang nalalaman. Pero ang disciple, gumagaya kay Jesus, gumagaya sa leader niya at kung ano yung pinasa niya, ipapasa niya rin. Sino yung gustong magpasa? Tumayo.
Malaki po ang ating trabaho, malaki ang ating responsibilidad. Hindi natin kaya to mag-isa, pero kaya natin to sama-sama. Kaya kung nagdududa ka pa, it's time. Ayusin mo na yung pagdududa mo. Ngayon, kung sabihin mo, busy ako sa work, that's good. Di sa work mo gawin to. Kung saan ka nakatira, kung saan ka nag-spend ng maraming oras, doon mo to gawin. Doon mo to gawin. Okay? So, meron po bang first timer ngayon dito? Meron po ba? Taas ang kamay. Ayan. Sige, kung meron pong first timer, pwede kayong bumaba dito. Pagpe-pray ko kayo, tapos na po tayo. Gusto ko lang kayong i-bless. Gusto ko lang kayong ipag-pray bago tayo mag-iwahiwalay. Kung may nag-invite, pakisamahan nyo na lang. Kung wala naman, yung mga usher natin dyan. Ulitin ko, ang pinaka-good things that you can do to the people around you is to share the good news. Dahil pag yung good news narinig nila, kasama sa good news yung pag-unlad ng kabuhayan. Kaya kung may magtatanong, bakit? Yayaman ba ako dyan? Magkakapera ba ako dyan pag umaten ako? The answer is yes. Yes. Hindi ngayon. Maaaring hindi ngayon. Pero pwede ngayon. Pag uwi mo, yung prayer mo, sinagot na agad ni Lord, di ba? Pwede hindi ngayon. Pero ang sabi ng Bible, si Jesus na mayaman, naging mahirap para tayong mahihirap, maging mayaman. Si Jesus, nagkasugat-sugat ang katawan para lahat ng mga may sakit gumaling sa kanilang karamdaman. By my stripes, sabi ni Jesus, you are healed. So pag sinabing gospel, nandoon yung healing, nandoon yung prosperity, nandoon yung kapatawaran ng kasalanan, nandoon yung pagpasok sa langit, yung word na shalom at salvation is complete. Lahat na kailangan mo sa buhay na magaganda, andun. Kaya kung gusto mong makatulong sa kapwa, you share the gospel. Kompleto yan. Sa tagal ko dito, iba't ibang lugar na puntahan ko, wala akong nakita na sumunod sa Diyos dahil nasira ng Biblia, nasira ng gospel, na nagmukhang kawawa, lalong naghirap. Wala akong nakita. Lahat na naging membro ko sa Aklan, pati sa India, umunlad ang buhay. Kasama yan eh. Hindi ka lang pupuntang langit, hindi ka lang ligtas, hindi lang pinatawad ng kasalanan mo, pati yung pagpapala ng Diyos mararanasan mo. Sure ball yan. Ang dami ko nang nakita. Kaya wala akong kaduda-duda na yan ay mangyayari din sa kanino man na masyeshara ng gospel at magtutuloy-tuloy. Kaya dito sa mga bisita natin ngayon, gusto nyo bang maranasan yung sinasabi ko? Kailangan nating tanggapin si Jesus sa puso natin bilang Panginoon na tagapagligtas. Dahil lahat ng ito, ang sentro ng magandang balita, merong Jesus na namatay sa krus para bayaran yung kasalanan natin, para bayaran yung kahirapan natin, para bayaran yung sumpa natin at tanggalin, para bayaran yung sakit at karamdaman natin. Yun yung mabuting balita. May Jesus na nagmahal, binayaran ang lahat ng ating utang, kumbaga. Kaya ngayon, pag tinanggap natin yung bayad niya, yung buhay niya, unti-unti, yung sinasabi ko, mararanasan niya. So, magpe-pray po tayo. Magpe-pray tayo, yumuko tayong lahat at pumikit. At pwede nating itaas yung isang kamay natin sa Diyos kung kaya. So, tanda na tayo'y lumalapit sa Kanya. At sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, inaamin ko, inaamin ko, ako isang makasalanan ako'y isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas para iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. ako po'y nananampalataya, Kaya ka namatay sa krus kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, linisin, linisin, patawarin patawarin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pang ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita Pinapapasok kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon, aking Panginoon,
at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito pong aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo nang ibaba ang inyong kamay. Patuloy lang tayong nakayuko at nakapikit. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kilalang kilala mo sila, Panginoon. Alam mo yung buhay nila. Alam mo kung ano yung pinagdaanan nila at ano yung nangyayari sa kanila ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na huwag mo silang biguin. Ano man yung mga bitbit nila, dalangin sa oras na to. Tinataas namin sa iyo. Yung Diyos na pinapakilala namin sa lahat, sa kanila, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti, Diyos na mabait, Diyos na walang imposible. Maranasan nila ito ngayon. In Jesus' name. At sa lahat ng nandirito, Panginoon, ano man yung mga bitbit namin, ano man yung inihiling namin, ano man yung mga problemang pinagdadaanan ngayon, ikaw din, O Diyos, ang tutulong sa bawat isa. Hayaan mo ngayong linggong ito, maranasan po namin ang himala, maranasan po namin ang breakthrough sa lahat ng aspeto ng buhay namin, mula sa pinansyal. Lord, ikaw ang mag-provide, yung mga may sisingilin sa mga negosyo, may mga transaksyon na dapat ma-close. Lord, make a way for them. Paboran mo sila, Panginoon, in Jesus' name. Sa mga may sakit, ikaw, Lord, ang magpagaling. Sinabi mo sa latay mo, kami gumaling na. Kaya inaangkin namin ito sa aming katawan, sa aming spirito, sa aming kaluluwa, maging sa relasyon ng bawat pamilya. Lord, in Jesus' name. Hayaan mo maranasan namin sa lahat ng aspeto ng buhay namin yung himala mo. At Lord, yung gospel na to na narinig namin, naintindihan namin, magdesisyon kami. Yung natanggap namin, ipasa rin namin sa iba. Marami pong salamat. Lord, we give you all the praises, the honor, the glory. In Jesus' name, amen and amen.